Okay, happy Friday to all and welcome to another round of the interview segment of Sports Corner PH. Buti na lang ay unti-unti nang na-improve na yung ating weather at sana po ay nasa maayos na kalagayan yung mga nandun po sa mga evacuation centers, hindi kaya sa mga bahay na naapektuhan po ng nagdaang bagyo at habagat. Palagi po tayo mag-ingat at of course, ipagdasal po natin yung kanilang mga kaligtasan. We have with us po ang sabihin nating number one na Pinay walker, race walker ngayon sa Pilipinas, and we have seen a sabihin natin impress performances from UAP to palarong pabansa, and now she's the gold medalist niya sa 20-kilometer women in last weekend dyan sa Singapore. So let's all welcome si Sep Placido on our program Sports Corner PH. Isep, welcome to Sports Corner. At salamat sa Hello po. Hello po. Good evening po. It was nice to be invited here po. Thank you so much, Ma'am Sep, for having us here dito sa ating programa. Kahit alam ko, uh, you've been busy right now, not just on sa training, but of course yung studies na rin. Nakita ko sa IG stories na maski malakas ang ulan, patuloy pa rin yung pagsasanay ninyo for different competitions around the corner. Pero, kumusta ka na ngayon, sa ngayon, right after nitong nagdaang na Singapore meet? Actually, mabuti naman po and masaya po ako since after po ng meet namin from Singapore, nag-start na din po ulit ako to train and to prepare po for our upcoming competitions and hopefully for SEA Games po. Okay. So, unahin muna natin kilalanin itong si Sep cause bago pa lang sa pagdinig itong si Sep, and we actually interviewed before yung iba pang mga race walkers sa pangunguna ni Ma'am Alana, Ma'am Juliana, and the rest of our Pinay race walkers. Pero itong si Sep po, at the age of 17, you are indeed, sabihin natin, phenomenal ang inyong performances ninyo mula sa, sabihin natin kanina, UAP, Palaro, and now dun sa Singapore. Pero, paano ba nagsimula yung lahat? Paano mo na-inlove ka ng gusto dito sa pag-race rock compared dun sa mga ibang mga athletic events na sinalihan ninyo before? Bakit sa Facebook ka, sabihin natin, napamahal ka at sabihin natin, mas lalo mong na-improve ng gusto? Nag-start po ako mag-race walk actually just after pandemic since galing po ako sa iba't ibang events or different disciplines in track and field dahil hindi po ako nag-excel doon actually. Kumbaga, wala pa po ako nakukuhang kahit anong medal or individual medals sa mga events. So, na-discover ko po yung race walk after pandemic since nagkaroon po kami ng online trainings and nakalala ko po yung coach po namin ngayon and head coach po ng Pasig, si Coach Saturnino Salazar. Si Coach And siya po Titus. yung, yes po, si Coach Titus po. And siya po yung nagpakilala sa akin ng race walk. And after that, nag-start na po ako mag-training. And yun po, talagang dun ko po nakita yung totoong paghihirap din sa sports. At talagang nakita ko po na parang may pupuntahan naman yung career ko dito. Kaya tinuloy-tuloy ko lang din po. Pero na-enjoy mo talaga ng gusto na, of course, doon ka na sa Facebook ka napapilang. Kasi sa mga previous interviews kasi, alam mo naman natin, kakaunti pa lamang yung mga race walkers na naglalaro internationally. Pero sabihin natin, one step of the time, sinusubukan mo lang yon na makapag-participate ka sa mga international race walking competitions at ikaw inamayani ka. So, parang kahit pa paano, dinadala mo ang bandera ng Pilipinas pagdating nga dito sa international race walking kasi sabihin natin ikaw isa sa mga past race day na mga athletes na yon pagdating sa race walk. Um, yes po, and malaking bagay din po sa akin na mapakita din po sa mga tao kung ano yung race walk. And actually, sobrang na-touch po ako kasi may isang nag-comment po sa post ko na nasa start na daw pong makita or magandahan sa race walk
dahil po sa akin. And malaking bagay po yun bilang isang atleta dahil winning is the second. And ang gusto ko po talaga is maka-inspire po ng kabataan at mas mapakilala po yung race walk dahil hindi po siya sobrang kilala sa bansa po na. Pero hindi talaga biro para sa iyo yung mga pinagdaanan ninyo. Cause the last time that you competed, bago yung sa may Ilocos na palaro, nanali pa yung record mo dahil alam naman po natin yung nangyari sa Cebu City Sports Center na track oval, yung medyo may sirat, di sabihin natin di pamantayan niya sa international standards sa measurements ika nga. Pero mukhang nakabawi ng mga nasto doon sa palaro 2025. Ano ba ang mga struggles or challenges na inamon mo para sa iyo upang sabihin natin magtuloy-tuloy ka sa inyong karera? Malaking struggle po talaga sa akin is yung mental toughness ko. Since coming from Palaro, 2024, hindi po talaga ako actually prepared for that kind of situation. And of course, I was fighting fairly and doing my very best to compete at that game. And then all of a sudden, yun po yung nangyari. And malaking impact po siya sa akin. So, at that time, dun ko din po na-realize na I have to strengthen my faith and I have to strengthen my mind na as an athlete, it's not always have to be this kind of situation. It's not always the ups. Dahil pupunta din po tayo dun sa mga times na we get to feel the lows na matatalo tayo, magkakaroon ng problema. And that's what makes me to become better as an athlete. And malaking tulong din po yun para ma-fuel po ako for my other competitions. Yun. Sabihin natin, pag sinabing Facebook, talaga mapapagalan ka ng gusto pagtakbo o paglalakad niya, paikot-ikot. Pero sabihin natin, it's a race against time, ika nga, at doon pa Yes. lamang, dito ka pa lang masusubukan itong mental toughness ninyo. And of course, kung tatalab pa sa iyo yung mga preparasyon na ginagawa. Usually, ano yung mga preparasyon na ginagawa ng bawat race walker? Every time na mag-prepare ka, race internationally o kaya nationally and locally, at naisip ninyo lagi na I want to maintain that record. I want to, sabihin natin, I want to break the record time na gusto mong marating. Yes po, agree. Yun din po yung thinking ko din po as an athlete. Siyempre, goal po talaga is to break records. But at the same time, nagsiset din po ako sa sarili ko na it's me versus me and it's not me versus my other competitors. And ayun po yung talagang laging sinaset ko sa mind ko na I will just do my best para po sa competition na yun. Well, alam naman na natin, marami kang mga nagawa since nung nangyari nga yung palaro. Magmula ka nung lumipat ka sa Rizal High School sa Pasig, lumipat ka sa UE. And then pagdating sa Yes. UE, nakuha ninyo yung bagong UAP record doon sa 2,000-meter walk. Then, of course, alam mo naman po natin, isa ka sa mga sabihin natin mga standout athletes dyan po sa palarong pambansa dyan po sa Ilocos Norte at isa pang record ang nakuha ninyo on the same event. So parang magkasunod yata yung mga na-earn ninyo na mga records both in the UAP and in the palaro. What is your impression, ika nga, dahil sabihin natin double the records sa dalawang pinaka-prestigyosong mga liga and considering na bata ka pa, nauukit mo na ang kasaysayan sa kasaysayan o sa history books yung pangalan ninyo na na-break ninyo yung mga naturang record. Actually, I'm not expecting anything at all po. Sa bawat competition ko, talagang sineset ko lang din po yung sarili ko. Binibigay ko lang siya kay Lord na siya na po yung bahala para sa akin. And I'm just really doing my best. And I'm not setting na mabibreak ko yung record ko dito or makakapag-set ako ng records. Talagang nagpo-focus lang po ako at the competition itself. And yun po, I'm very thankful na binigyan po ako ng lakas ni Lord para po makapag-perform ako ng ganun
at makapag-set nga po ng record sa mga competition na po yun. And now we focus on doon sa inyong last competition this weekend, yung sa Singapore. Parang ibang-iba siya doon sa mga, sabihin natin, mga sinalihan competitions. The last time you actually earned the records na sa 2,000 meters. Pero sabihin natin napakahirap na challenge niya. From 2,000 meters, tumawid ka na sa 20 kilometers. Actually, wala pang mga international or local events na i-host sa Pilipinas ang may 20 kilometers lang. Ang alam ko may 10 kilometers din doon sa, tama ba yun sa Patapa Philippine Athletics Championship, 10 kilometers nung uli? Yes po, yung nationals po namin, 10 kilometers. Pero dito pa lang sa 20 kilometers sa Singapore, it is a very big challenge yan. Sabihin natin, nakakapag-imatay talaga na umabot ka naman sa 20 kilometers. And, of course, you manage to win the race against sa mga kalaban ninyo na mga Pinay. Paki-mention na rin yung ilan sa mga members ng team natin na kasabay ninyo. Parang kayo lang yung mga nag-compete doon sa Yes. mismo karera eh. Yes po, si Ate Juliana, Ate Anjanette, and si Jules po. Kami lang po mga Pilipina yung nag-compete since wala daw pong entry yung Singapore and other countries po sa race walk. Mostly puro lalaki lang po. And then yung Yun. sa lalaki naman, si Vincent de la Cruz, which is Yes po. actually, na-hit niya yung SEA Games record dun sa 2,000 meter race walk dyan sa all-comers. No? So, paano ka na pag-andahan itong 20 kilometers? Kasi comparing nga sa 2 kilometers o di kaya sa 10 kilometers, sa 20 kilometers yan, parang hirap mo talagang ismulin, ika nga, pagdating doon sa mismo nga kampanya, paano ka nag-prepare physically and mentally para dito? Honestly po, I'm not really that prepared at all for this 20K. Kasi ang ina-expect ko po, it will be just 10 kilometers. So, ang training po talaga namin is just 10K. So, it's half of the distance. And talagang aminado po ako na kulang yung mileage ko for that competition. And yun po, talagang nag-set lang po ako ng mind ko eh. Sabi ko, andito na ako, nasimulan ko na and mahabang distance na po kami. And yun po, talagang pumunta lang din ako sa Singapore, all trust on my trainings and talagang tiwala na lang din po sa sarili ko. And yun po, tinatagan ko na lang din yung isip ko at the moment nung naglalaro na po kami since sobrang init po sa Singapore at iba din yung init niya from the Philippines. So, talagang grabe po yung ice and water po namin and tinatagan ko lang po. Dep na wala ka. Okay, medyo may problema lang si Miss Sep. Nawala lang yung kanyang connection. Standby lang po muna tayo. Okay, balikan natin si Sep. Nawalan yung kanyang internet. Siguro patuloy mo yung sinabi mo kanina. Yun po, since I'm not prepared at all for that competition, actually, ang training ko lang po is half of the distance, which is 10 kilometers. Since ang inaakala ko po at ng coach ko, the distance will just be 10 kilometers. And ayun nga po, nalaman po namin na talagang sure na 20 kilometers po yung lalaruin ko. Talagang sinabihan na lang ni coach, kung kaya mo, edi laruin mo. And that's what I also just stand at yun po, naniwala na lang ako na I think I can. And may endurance naman din po ako for my trainings. And one factor is the mental toughness that I was able to build back when I was injured for nung season 87. Kaya ayun po, talagang kumapit lang din po ako since yung mga kalaro ko po doon ay hindi din biro dahil mga seniors ko din po sila at champions po ng mga nationals. At yun po. By the way, yung mga seniors nyo po na nakasama nyo sa event, we're supposed to compete nga sa universidad, pero
alam ko nagkatapat yata yung Mhm. universidad saka sa Singapore or maybe other province na na-encounter kaya sa Singapore na lang sila pumunta dahil may 20 Yes. kilometer din yung sa universidad dyan sa may Germany. Yes po, yes po. Pero of course, nagtuon kayo ng attention para doon sa mismong competition niya sa Singapore. And in that competition, you managed to score a new junior record, 1 hour, 59 minutes, 7 seconds. Almost 2 hours na yun. Pero malayo ito doon sa bronze standard ninyo na 1 hour, 57 minutes, 11 seconds. So, kahit papaano just a 2 minutes na mababa compared niya dun sa mismong standard. During the race, ano yung assessment ninyo? At nung nalaman ninyo yung time na nakuha ninyo, sabihin natin hindi ka nakabot dun sa bronze standard, pero marami ka pang chances ka pa dahil may mga susunod pa mga competitions. Ano sa tingin niyo ang naging pagkukulang ninyo or di kaya ano ang kailangan mo pag i-improve pa for the next? I think medyo nagkulang po kami dun sa pace distribution ng distance namin since problema din po is yung mga mga nararamdaman po namin sa race dahil halos lahat po kami talagang umiinda po sa ngalay po, sa legs, sa tuhod, and sa ITB. So, I think yung isang factor din po yun for us to perform well. And also yung pag-distribute po ng pace namin, yun din po yung sa tingin ko na medyo nagkulang po sa amin nung time na yun. And considering nga na puro Pinay yung mula sa starting line hanggang sa finish line, yun yung nanalo sayang naman lang kung meron sana mga international counterparts, definitely that will be an exciting race. Pero at least nakapag-kopo ka pa rin ng national junior record. So, this is the first time na mag-international ka ever? Yes, yes po, it's my first time and first time competing for 20 kilometers. Oo, at so before that, nag 10 kilometers ka rin. Yes po, nag 10 kilometers po ako last National Open po sa Clark. And then third po ako doon. And with that, dominating nga yung 20 kilometers, kahit alam ko, napapagod ka, tapos yung mga pinti mo, sabihin natin kulang pa sa lakas, at least worth it, ika nga, yung sacrifices and of course yung patience, ika nga, for a race walker para at least sabihin natin record niya yung tamang oras na binigay ninyo compared nga doon sa mga previous provinces. Considering na ito yung debut mo doon sa 20 kilometers. Yes po. Yes, maraming talagang shock din po ako sa nangyari and super thankful po that I was able to finish it strong and injury-free naman po. Okay, so what's coming up for you, Asep? Alam ko magiging busy ka in preparing for the SEA Games. Pero ang alam ko, may ata kayong Patapa Wiki Yes. relays na nakalinya para sa iyo. Ito yung parang weekly trials ng lahat ng mga elite, ng collegiate, o di kaya mga nasa age group na mga athletic at mga tracksters natin yung Patapa Weekly Relay. So, kailan yung sasalihan ninyo yung sa race walk? I'll be competing po for the next qualifying round for under 20 pa po ako. Maglalaro po ako sa August 2 for 3,000 meter walk po. And yung next competition po namin will be the UAAP Season 88 po. At pwede nyo bagitin ulit yung next international competition mo? Kasi alam mo naman na natin na ang focus mo na yon is to get a qualifying slot nga for the Southeast Asian Games. Ano ang aabangan ninyo ng ating mga race walkers natin? Actually, as of now, wala po kaming updates on our upcoming competitions, international, since hindi pa po nagko-conclude ng meeting ang Patafa. But
As of now, mga local competitions pa lang po yung pinaghahandaan po namin. And also, I think kasama na din naman na po doon yung mga, kung may darating man na international competitions, pinaghahandaan na din po. And of course, ang pinaka-priority mo na yun, bago yung mismo SEA Games, is yung Patapa trials and of course yung UAP. Yes po, At UAP. by the way, sa palaro pambansa, this is actually your last year, no? Yun sa Ilocos. Yes po, last ko na po sa Ilocos na palaro pambansa. Okay, so afterwards, sabihin natin it is a transition ika nga from the grassroots level up until the collegiate level na kasi you will suit up for UE. Yes po. Yeah, sa University. ating collegiate level. Of course, lastly, bago tayo magpaalam, alam ko maraming mga kabataan na yon ang na-inspire dun sa inyong mga heartfelt na story nyo kung paano ka na sabihin natin na determine, na courage ka, na inspire ka dun sa pagpasok ka sa Facebook. At marami mga kabataan nagkaka-interest na rin sa Facebook. Nasiyahan ka ba sa dami ng mga children natin na interested niya sa Facebook at siguro mga payo na rin coming from you? Of course po, sobrang nasisiyahan po ako as an athlete na marami pong batang mahanga sa akin and it's very fulfilling for me since that's my goal naman po ever since na I want to inspire a lot of young athletes, a lot of grassroots, and even the same age as me na makapag-start po sa sports. And ang gusto ko lang po sabihin para sa mga kabataan na magsa-start pa lang at gusto mag-start ng race walk is to do it now kasi it's never too late and there will never be a right time kung kailan ka magsisimula unless doing it now. Dahil mas makikita naman po natin yung progress kung sinimulan natin siya pa isa-isa and as long as we keep on showing up, as long as may ginagawa tayo, may training tayo, may pupuntahan din po tayo. Yun lang po. Ayun, so sabihin natin great words of inspiration at napakaganda yung naging outcome ng inyong karera. At sabihin natin at the simple age of 17, you shattered the national record so far at mukhang magtutuloy-tuloy pa. Even to, talaga ba pangarap mo rin yung magkaroon ba ng waste walker sa isang international competition like SEA Games, the Asian Games, the World Championship, Olympics? Ito siguro yung collective na pangarap ninyo ng mga Pinay Waste Walkers ngayon. Kaya nga, may mga kampanya yata yung mga fundraising, na mga t-shirt at iba pa. Ito talaga, unti-unti nang natutupad niya yung mga pangarap niya, aspirations natin, ating race walkers. Yan ba yung inyong palagay ninyo? Yes po, ito po talaga yung goal ng bawat isa din po. Makapag-perform ang Philippines sa international stage at sa mas malaki pang international competition dahil sobrang ibang klase din po yung feeling to represent our country with pride and with purpose po. So thank you so much, Seb, for gracing us for this episode. I know you've been busy right now sa dami ng mga commitments, pero dito pa lang sa Sports Corner, pinagkatiwala ninyo yung gusto bilang sa mga unang nag-interview sa inyo right after yung pagkapanalo nyo sa Singapore. And we're hoping someday maka-qualify ka doon sa Thailand SEA Games this coming December. At for sure, mas lalong ikagaganda nga ng inyong performance. And we're hoping for a medal in any color para sa iyo, para at least may taas natin yung bandera ng Pilipinas pagdating niya sa race walk. So, Ms. Sep, the floor is yours for your closing remarks and pasasalamat. Ayan po, sige po. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po sa akin and sa family ko po, sa parents ko, sa mga kapatid ko, si Kuya Eloy, si Ate Sav, si Kuya Yuki, Ate Angel, and Ate May. Thank you so much for supporting me and also to everyone na
patuloy lang pong sumusuporta sa akin. Nawa po nandyan pa rin po kayo at hindi ko po kayo lahat kakalimutan. And special thanks din po to Athleisure for sponsoring po our uniforms for our Singapore meet. Yun lang po. Maraming salamat din po pala sa Pasig City government for supporting us all throughout po. By the way, you're under KG management, no? Yes po. I'm under KG Management. So, yung KG Management, yan yung management firm ng ilan sa mga top athletes natin, si Eldro Yulo, si James Agido, si Clint Speedy, at iba pa mga young athletes na rin. And you're part of the roster nga ng KG Management. Ano masasabi nyo sa inyong suporta ng KG? Yes po, maraming salamat din po sa support ng KJ Management to me and to also to other athletes na nag-inspire din po ng maraming kabataan dito sa Pilipinas. Alright, so this is not the last time we get to talk to you. I hope pag may medal ka na nakasabit for the SEA Games, babalitaan ulit kita, makukumusta ulit kita. And again, congratulations on a very successful run. Ika nga, pagdating nga sa Singapore, and we do hope for more record-breaking performances na in the coming months or years to come as you transition niya sa elite level na ng ating national team. Number one, para sa ating picture. Number one po. Yan, 1, 2, 3. Okay, so thank you, Seth, for your time. Salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin, and we do hope for more interviews to come, more wins to come, and more successes para po sa inyo. So thank you and have a great day. Bye-bye po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you po.